Mahigit 10 billion utang ng mga magsasaka na wipe out na po ng admin ni Marcos. Hello, what's up guys? Luzon, Visayas at Mindanao. Yan po mga kababayan ang ating topic ngayon. Magandang araw po muli. At welcome po muli kayo sa aking YouTube channel, Kabayan Sam TV. Ngayon po mga kabayan, ito po yung ating topic ngayon, pag-uusapan. Ito po yung ginawa. Ito'y isang good news na naman na nagawa ng ating mahal na Pangulo sa ating bansa, na talagang inunan niya ang kapakanan ng mga magsasaka. Talagang binuran niya ang kanilang pagkakautang sa agrarian reform. At doon po mga kababayan ay halagang 10 billion mahigit na pagkakautang winipe out, binura ng ating mahal na Pangulo. Kaya yun mga kababayan ang ating topic ngayon. Magandang araw po muli sa inyong lahat. At bago tayo magpatuloy mga kababayan, kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, pwede bang pakilike ang video, pakisubscribe, pakipindot na rin po ang notification bell para update ka sa mga bago kong i-upload na video. Kaya maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking YouTube channel. At lumalago na po tayo mga kababayan. So, ayun po mga kababayan, umpisahan na po natin. Ito nga po mga kababayan ang balita ngayon na trending ngayon sa ating balitaan sa social media, sa television, maging sa radyo, na mahigit 10 billion utang ng mga magsasaka na wipe out na ng Marcos admin. At sabi nga po mga kababayan ng balita, umabot na sa 10 billion pesos ang halaga ng utang ng mga magsasaka na tuluyan ng binura ng Marcos admin sa pagtatapos ng 2024 na taon. Sa bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella na nasa higit 223,000 na certificate na naipamahagi sa mga magsasaka para sa higit 198,000 na mga magsasaka. Kaya sabi nga dito mga kababayan, katumbasan niya ito ng higit 252,000 na ektarya ng lupang sakahan. Sinabi ng kalihim na ang target ng pamahalaan ay makapagpamahagi ng 600,000 na certificate para sa mga magsasaka. Yun po mga kababayan ang napakagandang balita ngayon. Ako po mga kababayan, saan galing yung pirang ginamit dito para, sabi nga, para abunuhan, para tapalan ang ganitong klaseng mga pagkakautang ng ating mga magsasaka. Kaya minsan mga kababayan, ito yung sinasabi ng mga taong mga nagbubulag-bulagan ngayon sa ating bansa na walang nagagawa ang ating mahal na Pangulo, weak ang ating Pangulo. Pero tingnan nyo po mga kababayan, mahigit 10 billion na pagkakautang ng mga magsasaka, winipe out ng ating mahal na Pangulo. Tapos sasabihin, walang pera, walang pundo ang ating bansa. Saan galing? Saan kinuha yung pundo na yun na 10 billion? Mahigit. Kaya minsan mga kababayan nakapagtataka. Baka naman, sabi nga ng usap-usapan, baka ito na po ang wealth ng ating Pangulo. Unti-unti na pong nilalabas. O tingnan ninyo mga kababayan, i-analyze natin na maraming project ang ating mahal na Pangulo. Isa na dito yung inimpisahan na yata yung pinakamahabang tulay sa buong Pilipinas, yung mula Cavite hanggang Bataan. Tapos yung mga world class na pabahay na ginagawa o proyekto ng ating mahal na Pangulo. Yun mga kabayan, yung mga magagandang ginawa o mga proyekto ng ating mahal na Pangulo, saan kinukuha yung mga malalaking pundo na yun mga kababayan? Kaya minsan itong mga tao na ito talagang ating dapat supalpalin na
Minsan sinasabihan nila, kurakot. Kurakot ba talaga ang ating mahal na Pangulo? Binubulsa ba niya samantalang naglalabas siya ng bilyong-bilyong pera para sa ating mga kababayan? Di ba mga kababayan, nakakalungkot minsan isipin natin na talagang yun yung nangyayari. Kaya itong mga tao na mga nagbubulag-bulagan ngayon na banat sa ating mahal na Pangulo, hindi nila nakikita itong mga balitang ito, hindi nila nalalaman. Kaya hanggang ngayon bulag pa rin sila. Napakaganda itong gawain ng ginagawa ng ating mahal na Pangulo, pero hanggang ngayon binabatikos, bulag, at walang nagagawa ang ating mahal na Pangulo. Hindi nila alam na ang ating mahal na Pangulo lamang ang nakagawa ng ganito. O tingnan nyo ang panahon ng Marcos administration noong senior na Marcos, na siya rin ang nakagawa na nakapamahagi ng mga titulo ng mga lupa. At nagawa ba ito mula sa mga nagdaan mga presidente maliban kay Marcos? Presidente Cory, Presidente Ramos, Presidente Erap, Presidente Gloria, at lalo na Presidente ni Duterte. Nagawa ba nila ito? Hindi, di ba? Nagawa lamang ito ng administrasyon ni Marcos Jr. At ginawa din niya ito, ginaya niya ito mula sa kanyang tatay. At ginawa din ito ng kanyang ama. Kaya itong mga kababayan nagpapatunay na talagang mayroon puso ang ating mahal na Pangulo para asikasuhin yung mga pangangailangan ng ating bansa. O, di ba? Malinaw na hindi po talaga. Huwag tayong maniniwala sa sinasabi ng ilan na kurakot, magnanakaw. Kasi ito'y mga paninira lamang ng mga kritiko ng ating mahal na Pangulo. Katulad itong mga, alam na itong mga dilawan na DDS ang tawag dyan. Kasi hindi naman talaga sila dilawan eh. Hindi naman talaga kasi ang mga dilawan ngayon ay pro-government na sila. Pero itong mga DDS, dilawan, talagang ito talaga ay sumusuporta lamang dun sa isang tao. Kaya bulag talaga sila sa katotohanan. O tingnan nyo, mga kababayan, yung ginagawa ng ating mahal na Pangulo. Napakaganda. O tingnan natin po mga kababayan yung balita ngayon. Abot na sa 194,111 ang mga titulong na ibigay sa mahigit 186,000 na mga benepisyaryo sa ilalim ng Marcos administration. Ito ang ipinagmalaki ng Department of Agrarian Reform sa kanilang panayam sa programang Bagong Pilipinas ngayon. Hindi lang ba makagagawa nito kundi si BBM lang? At wala pong ibang makagagawa nito. Lahat ng lumaang administrasyon, si Ferdinand Marcos Jr. lamang ang nakagawa ng ganito. Kaya minsan mga kabayan ay dapat buksan natin ang ating kaisipan. Huwag natin huwag tayong paapekto doon sa mga taong naninira na sinasabi walang nagagawa ang ating Pangulo, ang administrasyon ito walang pagbabago. Kasi nga, hindi tayo nag-research. O tingnan nyo, mga proyekto ng ating mahal na Pangulo, di ba, inuulit ko, mayroon siyang mga proyekto na malalaking proyekto ngayon, mga kababayan. Katulad itong mga world class na mga pabahay na mga talagang napakaganda. Yung tulay na Cavite hanggang Bataan na siguro inumpisahan na ito ay talagang magaganda. Hindi lamang doon, pati itong mga ginagawa ng ating mahal na Pangulo. Yung mga pabahay, tapos yung mga magsasaka na talagang ito ang pinagtutuunan niya ng pansin, yung mga pagkakautang na dapat sila na magbabayad ay binura ng ating mahal na Pangulo sa halagang 10 billion mga kababayan. Ay saan galing yun? Dapat kikitain na ito ng ating gobyerno, pero isinantabi ng ating mahal na Pangulo dahil mahal niya ang ating mga kababayan. Kaya masasabi ko sa inyo, ano ang marirealize nito? Yan ba talaga ang korap na tao? Yan ba talaga ang magnanakaw na tao na tumutulong? Di ba? 10 billion? Kaya dapat magising tayo mga kababayan, di ba? Itong 2025, mayroon na namang bagong mga proyekto na gagawin ang ating mahal na Pangulo. Ito yung pagbili ng mga pandipin sa mga sandata, katulad ng mga missiles,
para hindi na tayo aapihin mga kababayan. Pandigma, katulad ng mga barko, yun ang planong bilhin ng ating gobyerno, katulad ng mga submarino, para meron tayong mga panlaban, hindi tayo inaapi, na katulad ng ginagawa ditong China na talagang binubuli tayo mga kababayan. Di ba? Ito nga lang missiles na galing sa Amerika na gagamitin lamang para sa exercise, ay takot na itong mga China dahil alam nila na kapag ito'y pinalipad, abot ito sa kanilang lugar at pwede silang puksain dito. Kaya ito mga kababayan na may missiles na ito yung bibilhin ng ating mahal na Pangulo para meron tayong pandigma at meron tayong hindi tayo bubulihin ng anumang mga bansa. Magiging malakas tayo. Kaya, yan ba ang kurap na Pangulo? Yan ba ang magnanakaw? Kaya masasabi ko sa mga taong tumutulig sa mga taong bumabatikos na wala daw nagagawa ang ating mahal na Pangulo, magising kayo. Huwag kayong magbulag-bulagan. Alam na ninyo ang totoo. Alam nyo na ang nakikita nyo na nga. Tinatakpan nyo pa rin yung mata, ang ibinabato nyo, yung mga paninira. Huwag tayong papapekto dun sa mga Duterte na talagang yun ang ginagawa sa ating bansa. Sila yung mga nagsisimula ng kaguluhan, sila yung naninira, inaapektuhan yung ating mga babayan para siraan ang ating gobyerno, ang gobyerno. Dapat sumuporta sila pa yung pasimuno sa kaguluhan. Di ba? Inaano nila na ang gobyerno daw ang pasimuno sila. Dahil una pa lang sila na yung tumutuligsa. Sila na yung mga banat sa paninira. Kaya ang payo ko sa ating mga kababayan ngayon, dapat mag-research kayo. I-type nyo lang sa FB mga nagawa ng Pangulo, mga batas na napagawa, mga naaprubahan, mga pabahay, anong mga proyekto. I-type mo lang yan, lalabas na yan kagad mga kababayan. O pumunta ka sa Google, sa Chrome. Huwag tayong magbulag-bulagan kasi ano na yung social media ngayon. Huwag tayong pahuhuli. Para hindi tayo tanga, para hindi tayo walang kamuang-muang, para pag tinanong tayo sa mga nakakakilala sa atin ay mayroon tayong isasagot. Ang isasagot natin yung narinig niyo kay Duterte, narinig niyo sa mga maninirang tao. Dapat mayroon tayong prinsipyo, mayroon tayong sariling atin na katuwiran na mayroon talagang nagagawa ang ating mahal na Pangulo. Huwag tayong magbulag-bulagan. Sino ba ngayon ang kurakot? Sino ba ngayon ang talagang magnanakaw sa gobyerno? Magnanakaw ba yung sasaluhin niya, tatapalan niya yung 10 billion na mga pagkakautang ng ating mga kababayan sa agrarian reform? Saan galing yung pera na yun? Magnanakaw ba talaga ang Pangulo? Talagang minsan mga kababayan nakaka-high blood minsan itong mga kritiko na talagang nagbubulag-bulagan. Kaya ito lang mga kababayan, hanggang dito lamang at magkita-kita muli tayo sa sunod na mga video. Ilagay nyo lang po sa comment section kung ano ba ang masasabi ninyo. Maraming salamat po. God bless you all.